good day sa inyo mga paps. So, ito na yung part 2 ng ating paggagawa ng Mio Sporty, itong engine support rubber bushing. So, meron nang nabili si customer kaso isa lang yung binili niya, hindi set. So, kaya naman palang tanggalin yung engine support, ihiwalay sa body na hindi na binabaklas yung mga kaha or ano pa. So, ito na nga yung nabili niya. Isa lang yung binili, tapos isa yung luma. So ikakabit na natin mga paps. So kailangan lang may katulong tayo dito para maangat yung body, para ma-shoot mo yung tama yung mga bushing. So ito yung nasirang bushing niya. Pero sa akin dapat pinalitan niya ng isang set, pati yung bearing dun sa may engine support sa baba. Kasi yun yung nakakapaggewang kapag naka-center stand, naaalog pa din. Pero okay na rin to. Kasi para hindi na tumama yung shock sa gulong niya sa likod. Kasi yung rubber nga nasira na. So ito mga ilalagay na natin yung rubber bushings ng engine support. So nagpatulong ako dito kay Airpat para mabuhat, para ma-shoot ko yung apat na tornilyo. Tapos yung isa is yung ehe dun sa engine support. Make sure na unahan nyo muna yung ehe bago ipasok yung apat na bolts, magkabilaan, dalawa yan. So naikabit ko na dito sa isang side yung dalawang nut tsaka tornilyo. Doon naman sa isang side, doon naman tayo magkakabit ng tornilyo. Make sure na nakapasok sa loob mga paps. So ito na nga, napasok na natin. Ito yung dalawang sinasabi kong paps, yung may mga bushings. Yung yun yung malaki. Yan yung dapat palitan na rin, yung bearing dyan. So dito sa isang side nahirapan ako kasi hindi makashoot yung yung bushing tapos papunta dun sa engine support bracket. Nahihirapan ako dun kasi wala akong katulong, wala namang magbuhat. Busy manood yung Airpod ko sa laro ng Golden. So ito na nga, pok lang ako dito. Timingan ko lang yung butas ng engine support para mapasok yung tornilyo. So sa paggagawa pala nito mga paps is tiyagaan lang talaga. Okay naman yung tanggalin mo yung body, ihiwalay mo yung chassis sa engine. Pwede naman. Mas matrabaho lang. Dito, okay lang na hindi mo tanggalin. Pwede naman, kaya naman. Pero yung sa iba, yung mas kasama na yung linis, tinatanggal talaga nila. Yung ihiwalay nila yung chassis tsaka yung engine. Sa akin dito hindi ko na iniwalay. So binaba ko muna dito ng inside sands ko muna para may pa-shoot ko yung tornilyo kasi mahirap talaga i-pa-shoot pag kasi nakadiin na siya eh. So make sure na paglalagay nyo ng tornilyo mga paps, lagyan nyo ng gear oil or grasa. Pero wag dun sa rubber mismo, dun lang sa sa pinapasukan. Para yung niya, smooth yung pag-play niya. Kasi every time na magsha-shock ka, yan yung gumagalaw. Hindi lang shock, kundi yan yung mga bushing, bearing sa engine support. Yan yung mga gumagalaw dyan. Tsaka yan dapat yung mini-maintenance pa talaga dapat. Hindi yung change oil ka lang, hindi. Maraming i-maintenance sa motor. Pero okay lang, at least wala ka namang ibang parts na masisira kasi kung well maintained yung motor mo, labor lang yung babayaran mo, hindi mga pyesa. So, tamang pokpok lang ako dito kasi hindi ko mapasok eh. Sa
papasok pala sa tornilyo mga paps. Kapag hindi na-shoot mo, hindi pantay yung sa bracket tsaka yun sa engine, gamit lang kayo ng flat screw para mapihit nyo yung butas at mai-center nyo or maigit na para maipasok na. Sabay pukpok na lang. So daan-daan lang sa pagpukpok syempre para hindi masira yung mga parts. So okay na, napasok na natin mga paps. So ito na yung gawa natin. Okay naman. Hihigpitan lang natin to mga paps. Make sure na mahigpit para yung pala dito, may mga nut, yung mga tornilyo, may mga nut yun sa ilalim. Hindi lang yung pinapasok. So ito na yun. Okay na. Ito yung niya, engine support tsaka yung mga tornilyo. So nahigpitan na natin dito. Yung na lang natin dito is double check para mas mahigpit talaga. So gamit lang kayo ng socket wrench tapos back wrench na lang dun sa ilalim sa pag kontra dun sa sa nut. Tanggalin nyo pala yung yung araro sa ilalim para mas mabilis yung paggawa. Tsaka yung tambucho. So ayan, na natin, na higpitan na natin lahat. Magkabilaan na yan. So okay na. Kakabit naman natin dito yung tambucho nya, syempre. Pangit naman kung walang tambucho. So lagay na natin dito yung bracket ng tambucho, yung tornilyo dito. So okay na to, goods na, nailagay na natin. Pahabol na lang natin yung araro mamaya. So hanggang naka ilang nito, naka 4 days dito nakatambak na itong motor. Kasi nag-order yung customer ng sa Shopee, hindi dumating. Umorder na lang siya dito sa tindahan. Sa malapit sa Yamaha para mas mabilis. So ayan na, okay na. Nailagay na natin mga paps. Good to go na to. Condition na to kasi na CVT cleaning na natin ito ng nakaraan. Napalitan na ng primary bearing. So ito yun. Ito yung problema niya. Isa pa tong problema kasi nagagalaw siya kapag naka-center stand. Pero good naman, hindi naman tumatama siya shock. Ito pa pala yung dapat niya palitin, yung sinabi ko kanina, yung bearing. Ito sa engine support. Kasi nagalaw talaga siya maluwang na. Pero okay naman, hindi naman natama siya shock. Kasi bago na yung bushing na isa. So hanggang dito na lang mga paps. So maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Salamat.